Pagod ka na bang maghanap ng kahulugan sa buhay? Feeling mo ba, kahit anong gawin mo, may kulang pa rin? Sa Efeso 2:8-9, may isang sikreto na naghihintay na matuklasan mo. Ang sikreto ng biyaya. Hindi ito isang bagay na kailangan mong paghirapan o bilhin. Ito ay isang regalo na nagbumula sa puso ng Diyos. Alamin natin kung paano ang biyayang ito ay kayang punan ang lahat ng kakulangan sa buhay mo, magbigay ng tunay na kaligayahan at magbukas ng pinto sa isang walang hanggang kinabukasan. Handa ka na ba sumili sa sikretong ito na magpapabago sa buhay mo? Kung oo, samahan mo akong tuklasin kung paano ang biyayang ito ang magiging nawawalang piraso na bumubuo sa iyong pagkatao, at kung paanong ito mababago ang iyong buhay magpakailanman. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Lauren Grace P. Kempis mula sa CGM Balete. At ngayong umaga, ating pag-aaralan ang biyaya na kaloob ng Diyos mula sa Efeso 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ngayong umaga, ating hatiin ang pag-aaral na ito sa tatlong mahalagang puntos. Una, ang biyaya ay regalo at hindi isang gawa. Ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng ating pagsisikap o sa ating mabuting gawa, kundi ito ay isang regalo mula sa Diyos. Isipin natin na may sakit ka at kailangan mo ng gamot na sobrang mahal. Kung may isang taong nagbigay sa iyo ng gamot na libre, iyon ang biyaya. Katulad nito, hindi natin kayang bayaran ng kaligtasan, kaya ibinigay ito sa atin ng Diyos bilang isang regalo. Sabi nga po sa ating verse na Efeso 2:8-9, na sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Sabi nga po sa talata, ang kaligtasan ay hindi galing sa ating sariling pagsisikap o mabubuting gawa, kundi isang libreng regalo mula sa Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Sa madaling salita, ang Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan dahil sa kanyang biyaya, at ang tanging natin kailangan gawin ay maniwala at magtiwala sa kanya upang patanggap ito. Upang walang sino man ang makapagmalaki sa sariling kakayahan o gawa dahil ang lahat ay nagmula sa kanya. Pangalawang puntos, ang biyaya ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan nating tanggapin ang iregalong biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kung may nag-aalok sa iyo ng regalo, kailangan mo itong tanggapin para maging iyo ito. Ganon din sa biyaya ng Diyos. Kailangan nating maniwala at magtiwala kay Jesus para matanggap natin ang kaligtasan. Sabi nga sa Hebreo 11:1, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan at ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ganun nga po, sabi sa Hebreo 11:1 na ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan at ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa madaling salita, kahit hindi natin nakikita ang Diyos, nagtitiwala tayo sa kanyang pangako ng kaligtasan. Pangatlo at panghuling puntos po, ang biyaya ay nabubunga ng mabubuting gawa. Bagamat hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa, ang tunay na biyaya ang nagtutulak sa atin na gumawa ng mabuti bilang pasasalamat sa Diyos. Kung bibigyan ka ng malaking tulong, siguraduhin gustuhin mong magpasalamat at gumawa ng mabuti sa iba. Ganon din, kapag natanggap natin ang biyaya ng Diyos, napupuno tayo ng pagmamahal at kagustuhang maglingkod sa Kanya at sa ating mga kapwa. Ito ay naaayon sa Efeso 2, chapter 2, verse 10. Sapagkat tayo ay kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos nung una pa tayong lumakad dito. Sabi nga po, na tayo ay nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos nang una pang makamit ang kaligtasan, kundi bunga ng ating kaligtasan at pagmamahal sa Diyos. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa Efeso chapter 2, verse 8-9, naway tumimo sa ating puso ang tunay na diwa ng biyaya
Ito ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang buhay na regalo na nagbibigay kakayahan sa atin upang makamit ang kaganapan at layunin ng buhay. Ang biyaya ay nagpapala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagpupunyagi. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tinatanggap natin ang kaligtasan na hindi natin kayang bayaran. At ito ang nagbubukas ng pinto sa isang relasyon sa Diyos na puno ng pag-asa at pagmamahal. Higit pa rito, ang biyaya ay nagtutulak sa atin na magpakita ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya, sa bawat araw na dumadaan, sariwain natin ang biyayang ito sa ating mga puso. Hayaan natin gawing gabay sa ating mga desisyon, inspirasyon sa ating mga pagsubok. Sa biyaya, tayo ay hindi lamang ligtas, kundi nilikha upang gumawa ng mabuti at maging pagpapala sa mundo. Tayo pong manalangin. Ama, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat din po sa mga tao na nakinig ngayon. Ganoon nga po, sabi po sa inyong talata na ang biyaya ay hindi nakakamit ng dahil po sa aming mga mabubuting gawa at pagsisikap, kundi ito ay isang regalo na nagmumula sa inyong puso. Maraming salamat po at nawa po ay matimo at matanim po sa isip at puso ng mga nakikinig ngayon ng inyong salita. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. Maraming salamat po. Ako po si Lauren Rizky.